Magandang hapon nga po pala sa inyong lahat. So ngayon po ituturo ko po paano po ang proseso sa pagpaprocess ng pagpapapalit ng kulay sa ating mga motor at sasakyan. So sa mga hindi pa po nakakaalam, kailangan po nating i-notify or i-register kay LTO kapag nagpapalit po tayo ng ating mga sasakyan. Para po iwas huli at abala na rin po sa atin. So ituturo ko po paano po ba siya pinaproseso at ano ba mga kailangan nating requirements pag nagpapalit tayo ng ating kulay sa ating mga sasakyan. So unang-una, sa requirements, kailangan dala natin yung ating original ORCR. Pangalawa, affidavit of change color. Sa affidavit of change color, pwede po tayo magpagawa mismo sa LTO branch. May mga nag-assist na po doon at may mga services na po doon na pwede tayo magpagawa doon. So sa kung ayaw man nyo man magpagawa sa LTO, pwede po sa labas. Pero make sure po na yung ilalagay po natin dito is kung ano yung kulay de-declare natin na pinapalitan natin. Second is kailangan din po yung nagpinta ng ating sasakyan. Ilalagay din natin siya doon sa affidavit. So, kung sino yung nag-paint ng inyong motor o sasakyan, kailangan nakapirma din siya sa affidavit of change color po ninyo. Next, kailangan natin ng HPG clearance. So sa HPG clearance, mamaya ituturo po natin kung paano po kumuha ng HPG clearance. So sa HPG clearance naman, binavalidate naman nila dito kung merong record o may report dun sa mismo yung sasakyan or motorcycle. So mamaya talakayin natin yan. So next naman, kailangan syempre ng two valid IDs, photocopy. So kadalasan mga hinihingi ito sa pagpaproseso sa mga gobyerno. So, next is kailangan may photocopy tayo lahat ng mga requirements na to. So, okay. Next naman is car or motorcycle that was already painted. So, bago natin iparehistro or ipabago yung papel natin sa LTO, make sure lang na napakulayan na natin yung ating mga sasakyan, motorman o kotse. So, bago tayo magpunta doon, kailangan na-paint nyo na po. Hindi pupunta ka pa doon sa magpapa kulay pa lang. So, hindi siya tatanggapin ni LTO. So, next, proceed na tayo. Paano ba yung mga process? So sa process, syempre kailangan natin pumunta sa mga pinakamalapit na LTO na malapit kung saan man kayo malapit. So next, submit natin requirements sa mismong HPG. So sa mga nagtatanong, saan po ba yung HPG? So kalimitan naman ng mga branches ng LTO, automatic yan, may mga HPG na sila malapit sa opisina nila. So doon muna natin isasubmit yung ating mga requirements para ma-issuean tayo ng HPG clearance. So after nun, pag nasubmit natin lahat ng requirements ni HPG, kay HPG, bibigyan tayo ng papel na kung saan kailangan nating dalhin ito sa land bank para magbayad ng HPG clearance fee. So, yun. After nun, hindi siya pwede palang online banking. Kailangan sa mismong land bank ka pupunta para bigyan ka ng payment receipt. So, after mo makuha yung payment receipt, nakapagbayad ka na kay land bank, isasubmit mo ulit siya kay HPG. So, kapag nasubmit mo na kay HPG, pa-process at i-validate yung mga documents na meron ka. After nun, so, kakindak ng stencil si HPG na kung saan iti-check niya yung chassis number, saka yung engine number ng motorcycle mo and yung kotse mo. So, doon malalaman kung talagang yung chassis at saka yung engine number mo is yun talaga yung nasa papel mo. So, may mga instances kasi na hindi na lalo sa mga karnap, kadalasan nangyayari to. So, naiiba yung chassis sa kayo, engine number sa mga kotse at sa mga sasakyan. So, be careful po tayo ha. So, yan naman ang kagandahan kay HP dyan na tatrack niya po kung may report or kung karnap ba yung ating sasakyan. So, after nun, kapag nag-conduct ng ng stencil si HPG, kailangan nyo pong magpa-picture sa HPG. So, yan. So, mga magtatanong, automatic naman yun. Once na may stencil kayo, kailangan picturean kayo ng HPG stock. So, kapag na-picturean na kayo, antay lang kayo para ma-release yung inyong HPG clearance. After nun, pag bigay na sa inyo yung HPG clearance ninyo, kailangan nyo na pumunta mismo sa LTO. Sa LTO, i-register na yung bago ninyong ORCR. So, papalitan na yung nakalagay sa ORCR nyo na kulay kung ano may nakadeclare doon. So, after nun, pag nakapunta na kayo ng LTO, bibigay nyo ulit yung mga requirements na pinasa nyo sa HPG. So, sa HPG, magre-release niya ng HPG clearance na kung saan kasama yun sa ibibigay ninyo pag napunta kayo ng LTO. After nun, pag napasahan nyo na kay LTO, magbabayad ulit kayo kay LTO ng fee. So, yan na pala sa mga nagtatanong, mas maganda talaga pumunta dito ng maaga pag magpaproseso kayo kay LTO.
Kasi nakita niyo naman yung proseso kung gaano kadami. So, mas maganda kung pupunta kayo ng 8:00 ng umaga doon. So, para hindi gano'n kahaba yung pila. So, kapag nakapagbayad na tayo kay LTO, antayin na lang natin yung releasing ng ating bagong original na ORCR. So, make sure na bago nyo i-receive yung ORCR na tama yung naka-indicate na color doon. So, makikita nyo na doon, yung kulay na pinalitan nyo from red to blue, dapat ang mag-a-appear sa ORCR nyo is kulay blue na. So, yun lang, ganun lang kabilis ang proseso, ganun lang kadaling ituro. Pero to be honest, medyo may katagalan lang talaga pagpoproseso ng ah, change color sa mga unit natin. Yun nga lang, pinakamatagal talaga dito sa HPD clearance. Yung iba dito, pinababalik pa ng kinabukasan. Kaya mas maganda kung magpaproseso tayo ito. Maaga pa lamang, punta na tayo sa pinakamalapit na LTO. Agahan ninyo kahit mga 7:30, andun na kayo para kayo yung mauna sa pila. Yun lamang po, sana nakatulong to para sa mga gusto magpapalit ng inyong mga sasakyan, motor, ng kulay. So, para iwas huli na din tayo dahil napakalaki ng multa na to. Yun lang, kung may mga karagdagan pa po kayong katanungan, maaari po kayong mag-comment sa ating comment section. Maraming salamat po. Pa-subscribe and like na lang po yung ating Gov Mandated para sa pa po sa mga additional videos na pwede ko pong ituro sa inyo. Thank you po. Bye-bye.